So welcome to church. Hello, church! Handa na ba magpuri sa ating mahal na Panginoon? God is good! All the time. And all the time!
God sa atin. Kung hindi mo mararanasan na mawalan, paano mo masasabing ako ang provider mo? Kung hindi mo mararanasan na magkasakit, paano mo sasabihin na ako ang healer? Hallelujah! Kaya sa oras at araw na ito, mga kapatid, buksan natin ang ating puso at isip
Diyos, O Lord God. Ang Diyos, O Lord, ang hari ng mga hari, O Lord God. Diyos ng aming buhay, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, O Lord God, sa kadakilaan mo sa amin, Lord God. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon, O Lord God. Salamat, O Lord God. Without you, O Lord God, we are nothing. Yes, Holy Spirit, we invite you, O Lord. Holy Spirit, we invite you, Lord God. We welcome you in this place, O Lord God. You are freely to move, O Lord God, sa araw na ito, Panginoon. Holy Spirit, touch the heart of every one of us, O Lord God, right now, Panginoon, Lord God. Hipuin mo, Panginoon, Lord God, lahat ng mga nangangailangan, Lord God. Lahat ng nabibigatan, Panginoon, O Lord God. In the name of Jesus, Lord. Yes, O God, in the name of Jesus. In your name, there is power, O Lord God. Nothing is impossible in your name, O Lord God. Hallelujah. Lord, right now, O Lord God. Hallelujah, Lord God. We pray, O Lord God, that deliverance, O Lord God. Deliver your people, O Lord God. Sa mga kasalanan namin, Panginoon, cleanse us, O Lord God, from the crown of my hair to the soles of our feet, O Lord God. Cleanse us, O Lord God. Lord, purify our heart, O Lord God. Purify our heart, O Lord. Hallelujah. Yes, O Lord God. We need His forgiveness, O Lord God. Right now, O Lord God, as you forgive us, O Lord God. Hallelujah. Lord God, hallelujah. Yes. Hallelujah, Lord God. Lord, we pray, O Lord God, anoint your word, anoint your message in the lips of your servants, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Anoint him, O Lord God. Anoint him. And Lord, dalangin ko po, Panginoon, Lord God, ang iyong banal na salita, Panginoon, Lord God, ay tumimo sa puso ng bawat isa, O Lord God. Lord, na hindi ito mananatiling knowledge lamang, O Lord God, but Lord, makikita mo ito sa aming mga buhay, Panginoon, Lord God, with the power of your Holy Spirit, O Lord God. We cannot do anything, O Lord God, without your Holy Spirit na iniwan mo sa amin, O Lord God. Hallelujah, to lead us, O Lord God. Hallelujah, Jesus, O Lord God. Yes, Lord, hallelujah. Kung paano, Panginoon, salamat, O Lord God, sa cross ng Kalbaryo, O Lord God, that you shed your blood, O Lord God, on the cross, Panginoon, O Lord God. Hallelujah. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat sa kapatawaran, O God. Salamat, O Lord, sa walang hanggang pagmamahal. Sa walang hanggang pagpapatawad mo sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Lord, ang salita mo sa gabi, sa araw na ito, Panginoon, O Lord God, ay maging isang puto, ay maging isang puto, Panginoon, Lord God, na tutupo sa aming mga puso, Panginoon, O Lord God. Hallelujah. Salamat po, Lord God. Salamat sa buhay ng bawat isa, O Lord. In the mighty name of Jesus, ikaw lamang ang maparangalan. Ikaw lamang ang madakila sa haraming harapan, sa aming kalagitnaan, O Lord God. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Okay. Siguro bago po tayo magpatuloy, pwede niyo po bang tingnan ang inyong pong katabi at isabi kapatid na tutuwa ng mga kapatid na huwag nangyari ko siya. Amen. Kaya po, pinagpapasalamat po natin na yung napapatiran po natin ay kasi minsan talagang gumagawa po talaga ang kaaway para hadlangan po tayo. Pero yung po tayo po ay narito ay isang malaking tagumpay na po sa atin. Di ba tayo po siguro ay magpasimula na ng ating pong gusto ko naman pong basahin po ito. Sabi po sa Luke chapter 2 verse 52, sabi po dyan, and Jesus grew in wisdom, in stature, and in favor of God and man. Sabi po sa Tagalog, sa paglaki ni Jesus, siya'y lumago sa karunungan, lumusog ang pangangatawan, at naging kalugod-lugod sa Diyos at mga tao. Ang Diyos po ang isang magpala sa kanya po mga salita. Meron po ako ipapakita picture po sa inyo. Sabi po dito. Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, at gusto ko po sa tanong na ito, gusto kong pag-isipan niyo po mabuti. Sa palagay niyo po, what is the reason why many people prepare a product that comes from Japan, that comes from China? Sa palagay niyo bakit kaya? Quality. Ano pa po? Bakit po ginugusto ng mga tao na pagka ang isang produkto, lalo na po noong mga nakaraang panahon, no? Bakit gusto nila pagka ang produkto galing sa Japan kesa sa made in China? Bakit? Quality. Quality.
Bakit ba ayaw niyo ng made in China? Maganda naman. Mura pa. Ginagaya lang. Oh, minsan ano. Alam niyo po, ang maganda po sa Japan, nakapag-establish po sila ng branding na pag sinabing made in Japan, talagang quality. Naalala ko nga po yung isang Japanese, nung siya po ay nag-sightseeing sa Amerika. Nung siya po ay pabalik na po sa Japan, sumakay po siya sa kanyang sa taxi. Nung habang sila po ay nasa taxi, nakakita po siya ng isang kotse, sabi ng Japanese, that's Toyota. That is very good. It is very fast. And because it is made in Japan. So maya-maya po, nakakita naman sila na, that's Honda. That car is Honda. That is very good. That is very fast. And because it is made in Japan. Nung malapit-lapit na po sila, nakakita pa po sila ng isa, that is Mitsubishi, my favorite. That car is very good. Very fast. And it is made in Japan. So nung tinanong po ng Japanese, yung kanya pong, how much is my fare? Sabi nung taxi, $800. Huh? $800 is too expensive. I think your meter has a problem. Sabi nung driver, no, there is no problem in my meter. Actually, it is very good. It is very fast. And of course, it is made in Japan. So makita niyo, no? Pagka made in Japan, talagang may quality. So ibig sabihin lamang po nun, marami po mga tao na nagnanais po sila na ang kanila po mga gamit ay mayroon pong quality. Pero alam niyo po ba, dapat po pala, hindi lamang po tayo nagde-design sa mga gamit po, sa ang gamit po natin ay may quality. Kinakailangan po pala, ang buhay din po natin ay meron din pong quality. Alam niyo po kasi, marami kasi mga buhay ngayon na para bang they are only existing but they are not living. Diba, pasok sa umaga, magtatrabaho, uuwi, pakinabukasan. Para bang routinary, no? At hindi po yun ang nais ng Panginoon po sa atin. Nais po ng Panginoon sa atin na ang buhay po natin, hindi lang tayo basta humihinga. Kundi nais po ng Panginoon na tayo po ay magkaroon po ng quality ng buhay po natin. Sa umaga po ito, tatalakayin po natin, paano po ba magkakaroon ng quality yung buhay po natin? Alam niyo po, sabi po ni Pastor Itzelo noon, kinakailangan sa mga susunod na preacher, dapat daw po ang mga message ay medyo may kaugnayan. Di ba nung nakaraang, if I'm not mistaken, mga 2 weeks, sabi po ni Pastor Nanan, ang ating ang tinalakay niya po doon ay patungkol po sa turning point. Di ba? So yung pangalawang linggo naman is knowing our mission. Alam niyo po na-realize ko na sa isang tao po, it is not enough na maranasan niyo po yung turning point. Dapat yun po ang pasimulan. At hindi rin po sapat na sa isang tao, malaman niya yung kanya pong yung knowing his mission. Hindi lang po sapat yun. Naniniwala po ako, para mangyari po yun, we need to be equipped sa ating pong buhay. Kaya sa umaga po dito, talakayin po natin yung 4 areas of our life that we need to be developed, at we need to be equipped. Kaya nga po ang title po natin sa umaga po ito ay Improving the Quality of Our Life. Pagkapaunlad sa kwalidad ng ating buhay. Muli po tayo manalangin. Lord, kinikilala po namin na sa amin pong sariling kaunawaan ay hindi po namin kayang unawain ang iyong salita. Hinihiling po namin banal na spiritu na kayo po ang sumagsilbing tagapagsalita po namin. Bigyan niyo po kami ng isang simpleng mensahe na amin pong maiintindihan at amin pong mauunawaan, Panginoon Diyos. At maia-apply po namin sa aming mga personal na buhay. Banal na spiritu, kayo po ang sumagsilbing tagapagsalita po namin. At gamitin mo lamang po ako bilang daluyan po ng iyong pagpapala. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen! Balik po tayo dun sa ating pong text kanina. Sabi po dyan, and Jesus grew in wisdom, in stature, and in favor of God with men. Makita po natin dito, naniniwala po tayo na ang Panginoon po, nung siya po inipunta po dito, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Ito ba? Ang maganda po sa Panginoon, nung siya po ay pumunta po dito, hindi po siya dumating ng malaki na kagad, hindi po ba? Siya po ay dumaan talaga sa proseso ng pagiging sanggol, pagiging adolescent, hanggang siya po ay lumaki. Pero maganda lamang po sa Panginoon, sa kanya pong paglaki, siya po ay nakaranas po ng paglago. At kung makikita po natin sa buhay po ng Panginoon, balancing po yung kanya pong buhay. Sabi po dyan, and Jesus grew in wisdom. It means intellect. Lumago din po sa kanyang stature, being physical. And in favor of God, spiritual. And in favor of man, social.
So makita po natin dito, ang Panginoon po, balancing po ang naging takbo po ng kanyang buhay. At gusto ko po sa umaga po ito, yung 4 areas of our life that we need to be developed. Ang una nga po dito, na area po ng ating pong buhay na dapat ma-develop para magawa po natin yung ipinapagawa ng Panginoon sa atin ay yung tinatawag na physical. Sabihin nga po natin, physical. Sabi nga po dito, sa Luke chapter 2 verse 52, ang sabi diyan, and Jesus grew in stature. Sa Tagalog po diyan, at sa paglaki ni Jesus, siya ay lumusog sa kanyang pangangatawan. Kaya nga po ang challenge po sa atin dito, ito, we must be careful to the condition of our physical life. Ulitin ko po yun. Yun po ang challenge po sa atin. We must be careful to the condition of our physical life. Kinakailangan po tayo maging maingat sa kalalagayan po ng ating pong mga katawan. Sabi po ni Pastor Ed Lapis, no, isa po sa kanya pong mga preaching. Sabi po dito, sabi po dyan, sabi niya po, marami daw pong tao na nasa pagnanais nilang kumita ng maraming pera, inaabuso nila yung kanilang kalusugan. Pero pag sila naman po ay nagkasakit, inuubos naman nila yung kanilang pera para maibalik ang kanilang kalusugan. So many people squander their health in order to get well. But pagka wala naman po yung kalusugan nila, nauubos din naman yung kanilang mga kinita. Bagamat dito po sa France, parang hindi po natin masyadong damayan kasi libre tayo ng ng medication. Pero pag sa Pilipinas, talagang pagka nagkasakit ka, talagang ubos talaga. No? So marami doon po mga tao doon na sa pagnanais po nilang kumita ng maraming pera, inaabuso nila, halos wala ng tulog, wala ng pahinga, basta magkaroon lang ng Pero pagka nagkasakit naman, nauubos din naman yung kanilang mga pinagkakitaan. Sino po nakakakilala sa inyo dito? Kilala niyo po ba siya? Dr. Atoy. Yung po mga senior citizen, kilala niyo. Yung po may mga edad na katulad ko, kilala po ito. Alam niyo ba, isa po sa kanyang mga segment, sabi niya, what is the reason why people get sick? Ano po ang kadahilanan? At maganda po yung sagot niya. Sabi niya, meron daw po mga iba't ibang mga kadahilanan kung bakit ang isang tao po ay nagkakasakit. Una nga daw po, sabi niya, yung tinatawag na deadly exposure. Diba pag ang isang tao na tulad ng COVID, di po ba, napakaraming nadali ito, maging sa mga hospital Dahil sa kanila pong deadly exposures, pwede po tayo magkasakit. Isa pa rin, sabi niya, ang isang tao nagkakasakit through contamination. Ibig sabihin nun, pag nakakain ka ng mga hindi maganda. Kaya nga ako, wala akong hilig sa mga street foods At sabi ng iba, meron doon po mga bulati dyan na hindi namamatay pag kinain. So, very dangerous. Isa pa rin, yung tinatawag na negligence. Especially pagka ang magulang ay hindi po naging maingat, di po ba? Pagka habang nagbubuntis siya at nanganak, hindi po siya naging maingat, nagkakaroon ng epekto. Pero isa po sa mga, sabi niya, ito po talaga na-realize ko. Isa doon po sa mga dahilan kung bakit ang isang tao po ay nagkakasakit. At tayo po, dito, guilty. Yung tinatawag na wrong lifestyle. Sabihin mo nga sa kapatid mo, parang ito ang pinag-uusapan dito. Wrong lifestyle. Kaya nga sabi niya po dito, sabi niya po sa kanya kung salita, sabi niya, ang isa sa mga dahilan, sabi niya, ang isa sa mga dahilan ng pagkakasakit ay ang mga pagkakamaling nagawa natin noong nakaraang panahon. Na ngayon, ay na nagkakaroon na ng epekto sa ating katawan. Ito po ba yung mga kapatid? Yung mga magtanda sa amin, ako, sinisingil ka na ng sinisingil ka na ng tadhana. Usually, ganyan ang ganyan ang kanilang mga panangiran. So pag daw po tayo ay naging pabaya, usually mangyayari yan sa araw ng kinabukasan, doon natin aanihin yung ating pong mga, yan minsan ako talaga natin napakailin ko sa matamis nagkaroon talaga ako, naging sweet ako lalo nagka-diabetes talaga. So yun, kung ano yung ginagawa talaga natin, doon talaga magkakaroon talaga ng problema. Okay, ano po bang tanong nito? What is the Bible says about our body? Ano pang sinasabi po ng Bible? Meron po mga nakita rito. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, sabi po dyan, do you not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit,
who is in you, whom you have received from God. You are not your own. You were bought at a price, therefore honor God with your bodies. Alam niyo po dati, ang Panginoon po ay tumatahan po sa templo, especially ng Old Testament. Pero ngayon po, hindi na ganoon eh. Hindi na po sa lugar, kundi ang pinananahanan na po ng Panginoon ay yung ating pong katawan. Sabi po yan, kaya nga sabi nga, you are not your own. Ito pong katawan po natin ito ay hindi na po sa atin. Sabi nga, honor your body. You honor God sa pamagitan po ng ating pong katawan. Kaya nga po ang katawan natin, dapat hindi natin ito pinadudumihan. Parang katulad ito yung chapel na ito, di ba? May inis po tayo pagka ito po ay dinudumihan. Ganoon din naman po ang ating pong katawan, kapag ito po ay ating pong dinudumihan, ito po ay hindi po nakakalugod sa Panginoon. Isa pa rin po, ano po sinasabi ng Bible patungkol po sa ating pong bag. Sabi dyan, therefore I urge you, brother and sisters, in the view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Alam niyo po, pag tayo po sa araw po ng pananambahan, hindi lamang po mga tithes and offering, hindi lamang po mga papuri ang ating pong pinagkakaloob, kundi mismo yung ating pong katawan. Diba sa Old Testament, mapapansin po ninyo, ang mga dinadala po doon, buhay, di po ba, mga buhay na pambing baka, at doon pinapatay sa altar. Ngayon, baligtad eh. Tayo po ay dating patay sa kasalanan, di po ba? Pero ngayon, inahandog naman natin ang ating sarili as a living sacrifice. Isa pa rin, sabi dyan, watch and praise that you will not fall into temptation. So yan, the spirit is willing, but the flesh is weak. Alam niyo po, hindi po sapat talagang napakaalab ng ating spirito. Kasi tandaan po natin, ang ating pong spirito ay nakatira pa rin po sa ating pong katawan. May mga pagkakataon po, gusto mo talagang maglingkod talaga sa Panginoon. Willing na willing ang yung spirit. Pero minsan, nalilimatahan po tayo dahil may sakit ang ating pong katawan. So tandaan po natin, ito po yung mga sinasabi po ng Bible patungkol po sa ating pong katawan. Ang ating pong katawan ay kinakailangan ingatan po natin. Hindi pa ba kayo mga kapatid? So, what are the practical things na pwede po natin gawin? Alam niyo po sa mga bagay na ito, hindi na natin po kinakailangan pa ng mga malalalim na ang una pong practical na paraan para magawa po natin ito. Ang una po, we must be careful to what we put in our mind. Dapat nagiging maingat po tayo sa ating mga kinakain. Dapat nagiging maingat po tayo sa ating pong mga iniinom. Alam niyo po, pag tumatanda ka na pala, ganun pala. May mga, ako talagang, hindi na talaga ako nainom talaga ng soft drinks. Talagang hindi na rin ako nakakain ng French fries. Alam niyo po, ako yung nagkatrabaho sa Steak and Shake. Dahil po kasi noon, ang ginagamit po nilang mantika, yung talagang regular na mantika, eh napakamahal. Napakamahal po ng presyo nila. Ngayon ginagawa nila, gumawa sila ng ibang sistema. Ang ginagawa po nilang mantika ngayon, yung taba ng, yung sebo ng baka. Talagang barbar talaga yun. Ang ginagawa talaga nila, yun yung ginagamit nilang mantika. Talaga namang napakasarap. Talagang lasang-lasang baka. Pero pagka umaga po, pagka hinuhugasan na po namin, talaga naman po ang sebo talaga nandun po talaga sa French fries. At hindi lamang po yun, siyempre pagkain ka ng French, susundan mo ng milkshake, di lalo na solidi pa yung ano, no? So dapat nagiging maingat po talaga tayo sa ating po mga kinakain. Nalala ko nga po yung isang story patungkol sa isang lalaki. Itong lalaking ito, isa po siguro sa kanya naging kahinaan, mahilig siyang kumain ng baboy. Baboy sa manga, baboy sa... Talagang lahat talagang baboy. Kaya nagmukha na siyang baboy, talagang naging ano na siya, lumapad na. Ang napansin niya, nakakaramdam na po siya, hinihigal na siya, sumasakit na yung batok niya. Kaya nagpunta po siya sa kanyang doktor na pumpasa niya, pare, tinan mo kung ano nangyayari sa akin. Kasi talagang hindi ko mapigil yung aking sarili sa pagkain ng baboy. Sabi ng doktor sa kanya, pare, iwas-iwasan mo na yung pagkain ng baboy. Kinakailangan, gulay na lang kainin mo, mag-exercise ka, at ang may papayo ko sa iyo, lahat lamang ng kakainin mo, ay yung mga lumalamoy. Siguro sabi, parang mga seafoods. So after several months, hindi po nakita yung dalawang ito. At nung nakita po sila sa mall, sabi ng doktor, pare, kumusta na? Ang tagal-tagal natin hindi nakita, kumusta na yung health mo? Sabi naman ng lalaki, pare, parang ganun pa rin. Ito, malaki pa rin ako.
sumasakit pa rin yung bato ko, hinihingal pa rin ako. Pero isa lang sa maganda nangyayari sa akin, lagi ako ngayon nasa pool. Sabi naman ng doktor, maganda yan, lagi ka nasa pool. Maganda yan pagka nag-exercise ka, sabi naman ng lalaki. Hindi naman ako nag-exercise ng swimming, kaya ako nasa pool. Eh, ano ginagawa mo doon? Araw-araw, tinuturuan kong lumangoy yung mga alaga kong baboy. Parang hindi natin tinatawag na pagka gusto, may paraan. Alam niyo po, dapat nagiging maingat po talaga tayo sa ating po mga ginagawa. Kasi makaka-apekto po ito sa atin. Number 2 po, we must expose yourself to sunlight. Alam niyo po, mapalad po tayo dito, no? Sapagkat sa Paris talagang laging cloudy, pero dito, dapat sinasama talaga natin. Kaya nga ako, kahit gano'n pag-isip talaga, at least 15 minutes. Kasi ano po ito ng ating bone. Nakakatulong po talaga ito sa ating bone. Number 3, move your body through exercise. Sabi naman ng iba, naku, pagod. Yun lang trabaho ko, parang exercise. Hindi po, parang iba pa rin po talaga. Yun tayo po ay may exercise. Nalala ko nga si Pastor, sabi niya, talagang nagja-jogging siya eh. Ang problema lang pagka mataba na daw yung tiyan niya sa pagja-jogging. Pero alam niyo po, isa po sa pinakamaganda daw kung exercise ay yung paglalakad. Ako lagi ako napapagalitan ni Lorna. Kasi sabi niya, dapat maglakad ka. Lagi ka nakatrotonate eh. Alam niyo po, sabi daw, pag tayo daw po ay naglalakad, lalo nagsisirculate yung magandang yung circulate ng ating pundo. Nalala ko po yung isang kaibigan ko. Yung po kaibigan ko na ito, pinagmamalaki nila yung lola niya. Ano pa, sabi niya, ano pare, yung lola ko talagang pinagmamalaki ko pa. Sabi ko, bakit naman? Yung kasing lola ko, kung kailan tumanda, doon pa siya talagang nahilig mag-exercise. Sabi ko, anong exercise yung kanya ginagawa? Walking pare, walking. Can you imagine, at the age of 85, walking siya ng walking. Naging problema lang namin sa kawo-walking niya, araw-araw siya nag-walking eh. Naging problema lang namin, magpahanggang ngayon, hindi na namin sumakin. Napalayo na sa kalalaka. Dapat po pala, pag tayo po ay medyo may limitation din. Dati mo, nag-gym ako dati eh. Pero parang hindi ko na kaya yung mga ginagawa ni Mark na talagang nag-gym. Medyo limited din. So isa pa rin, move your body through exercise. Isa pa rin, have enough sleep. Dapat hindi lang oras na lang kayo natutulog. Baka naman puro kayo hataw sa trabaho, no? Pero alam niyo po, pag tumatanda po pala, medyo medyo kahit ako 5 hours na lang, pero nakakaano pa rin. Pero kinakailangan po hanggat may pagkakataon, ipahinga din po natin ang ating pong katawan. Isa pa rin, ito po maganda, learn to manage your stress. Kapag kung pamimiliin po kayo, yung maliit ang kita, okay lang, pero payapa yung kalooban niyo. O yung malaki yung kita, pero very stressful. Anong pipiliin niyo doon? Tama lang kita, pero payapa. Alam niyo po kung pamimili, sa akin okay lang eh. Yung kahit na hindi masyadong malaki yung kita, pero payapa naman. Kesa naman sa napakalaki, pero ang mga kasama mo naman, ang hirap naman. So ito po, no, ito yung mga practical things to do na dapat po natin gawin. Para po yung ating pong katawan. Alam niyo nga po, nung nasa Pilipinas kami, talagang grabe talaga. For 2 weeks, 5 kilos kagad yung naayun po sa akin. Sabi ko, pagka tumagal ako ito, baka madali akong mamatay eh. Kasi talagang wala kang exercise, talagang puro kain. Alam niyo po, tandaan niyo po ito. Pag tayo po ay hindi po nagiging maingat sa ating pong katawan, pwede po tayong lumubo eh. Diba? Dahil lumubo yung ating pong katawan. Parang sabi mo sa kaibigan, kasi nagtatampo daw ko yung kanyang misis, sabi na, alam mo, sabi niya, ang sabi ng lalaki, alam mo, sabi ng babae pala, alam mo, honey, katampo naman ako sa iyo kasi hindi mo na ako niyayakap. Sabi niya, hindi ka tulad dati noon, sabi naman ng lalaki, kasi naman, honey, nung bago-bago tayong kasal, pag niyayakap kita, dalawang-damo kayo formado ng bewang. Pero after 20 years, pag niyayakap kita, halos hindi na mag-abot yung kamay ko. Lumaki. So dapat po pala, nagiging maingat po tayo sa atin po. So yun po ang challenge po sa atin. We must be careful to the condition of our physical life. Ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, kamusta na po? Iniingatan niyo po ba ang inyong katawan? Sa paanong paraan niyo po ba iniingatan? Alam niyo po,
dito po sa France, yung ating pong katawan, pinakapuhunan po talaga natin. Madali po tayo palitan ng amo pag hindi na po tayo kagamit-gamit eh. Pero pag tayo po ay malakas, eh talagang doon, at may para nag-feedback. Okay, so yun po ang una. Pangalawa, na dapat ma-develop po sa atin, aside from physical, ay yung tinatawag na intellectual. Yung ating pong isipan. Sabi nga po dyan, and Jesus grew in wisdom. Sa Tagalog, sa paglaki ni Jesus, siya'y lumago sa karunungan. Kaya ang challenge po sa atin dito mga kapatid, we must increase the level of our intellectual life. Dito po yun. Ang challenge po sa atin, we must increase the level of our intellectual. Dapat habang tayo po ay tumatanda, tumatagal, kinakailangan po ay nag-i-increase po yung ating pong kaalaman. Sabi po, sino po nakakakilala sa kanya? Sino po ito? Si Steve Harvey, no? Alam niyo po, itong si Steve Harvey, ewan ko, nasabi ko na yata ito dun. Siya daw po ay gumawa ng isang parang experimentation. Ang ginawa niya po, siya po ay nag-interview ng mga successful person sa politika, sa sports. At siyempre, nakatanggap po siya ng iba't ibang mga, nakatanggap siya ng iba't ibang mga sagot. Pero sabi niya, meron daw dalawa siyang nakita na talagang meron silang common denominator kung bakit ang mga taong ito ay naging matagumpay. Number one, ito po yung una. They have a clear goals in their lives and they put all of their efforts to accomplish it. Kaya doon pala yung mga tao naging matagumpay, nakita nila kung ano yung gusto nila sa kanilang buhay eh. So, doon po natin makikita yung kahalagahan po talaga ng clarity. At nung makita po nila kung ano yung gusto nila, ibinigay po nila yung lahat ng kanila pong effort upang ito po ay ma-accomplish. Ito po maganda. Sabi niya, they committed themselves for continuous learning. Kaya pala naging matagumpay itong mga taong ito, hindi po sila tumigil sa pag-aaral. Nadala ko po yung nanay ito, nanay ko talaga. Pag po kayo papasok sa school, lagi niya pong sinasabi, anak, pagbutihin mo para madali kang makatapos ng pag-aaral. Ewan ko na, dinikin niya yung mga ganun. Alam niyo po, habang tumatanda ako, na-realize ko na parang may mali. Kasi po ang pag-aaral ay hindi po natatapos. Hindi po bakit ikaw ay nakatapos na ng college, tapos na. Kinakailangan, sa bawat araw tayo po ay patuloy pa rin pong natututo. No? Alam niyo po, napakahalaga. Tanong ko po sa inyo mga kapatid, siguro, meron naman po siguro sa atin dito na nakatapos po ng college. Ang tanong ko po sa inyo, doon po sa mga pinag-aralan niyo sa college, ilan po dito ang natatandaan niyo pa? Pangalawang tanong ko, doon po sa mga natatandaan ninyo, sa paligid niyo po, ba yung mga pinag-aralan niyo applicable pa ngayon? Ako po, graduate ako 2000 eh. Batch 2000 kami sa Bible School. Sabi ko, 25 years na nakaraan. Sabi ko, halos hindi ko na po maaalala yung lahat ng mga pinag-aralan namin. Alam niyo po, isa sa mga natutunan ko sa buhay, napakahirap po pag tayo po ay walang alam. Amen ba yan mga kapatid? Hindi ko po yun. Mahirap po pag tayo po ay walang alam. Alala ko po yung isang lalaki, sabi niya, tinatanong niya yung kumpare niya, pare, matanong nga kita, ano ba yung zodiac sign mo? Zodiac sign. Sabi naman niya, hindi niyo alam kung ano yung zodiac sign. So para hindi siya mapahiya, sabi niya, zodiac sign, sige, mauna ka muna, ano yung zodiac sign mo? Sabi naman ng isa, Cancer. Cancer yung zodiac sign ko. Cancer? Goiter naman yung sa akin. Sabi naman yung lalaki, goiter. Paano naman? Wala namang goiter na zodiac sign. Sabi naman ng lalaki, naman, di ka mabiro. Siyempre, joke lang yun. Hindi naman talaga ako goiter. Puliser talaga yun sa akin. So nakita natin, pag po tayo po ay walang alam, magkakaproblema po tayo. Mapapahinga tayo eh. Hindi pa ba kayo mga kapatid? So what are the Bible says about our intellectual? Sabi po dyan, ito po yung sinasabi ng Bible. Sabi po dyan, for this very reason, make every effort. Sabi po dyan, make every effort to add to your faith, goodness, and to goodness, knowledge. And to knowledge, self-control, and to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness. Sabi po dyan,
Make every effort. Meron po tayo talagang gagawin Alam niyo po yung kaalaman, yung karunungan, hindi po yung babagsak sa langit. Kinakailangan meron tayong ginagawa. Sabi po diyan, sabi rin po dito sa Proverbs chapter 3, verse 13 to 14, blessed are those who find wisdom, and to those who gain understanding, for she is more profitable than silver, and yield better return than gold. Sabi po diyan, mapalad yung mga tao may katalinuhan. Hindi po sinabi diyan na mapalad yung mga may Rolls Royce, yung maraming mga luxury cars. Hindi po parang nakakalimutan kayo. Blessed are those yung meron po mga wisdom, meron po mga understanding. Ngayon tayo po dito, how to increase the level of our intellect? At hindi po ito ang natin. Paano po ba tayo gagawin natin para tumaas naman yung antas ng ating pong karunungan? Number one is by reading. By reading. Meron nga po isang nagsabi na kapag daw po nakakita ka ng isang tao na habang nag-aantay siya, meron siyang binabasa, malaki ang porsyento hindi ang Pilipino. Kasi mga Pilipino, kwentuhan po yun, dandalan, hindi po gano'n, text on text. Pero yung pong iba, habang nag-iintay, talagang nagbabasa. Naging habit na po nila. Isa pong paraan, para po tayo po ay lumago sa ating pong halaman, isa po magitan po ng pagbabasa. Amen? Pero tandaan po natin, maging maingat din po tayo. Hindi po porke tayo nagbabasa, dapat pinipili din po natin yung ating pong mga binabasa. Halimbawa, binabasa mo comics, ang binabasa mo tabloid, yan ang matututunan natin po dyan. So kinakailangan, ang binabasa po natin yung talagang makatutulong po talaga sa atin. Ako sa akin, isa sa mga gusto kong basahin yung mga self-help books. Pangalawa, how to increase the level of our intellect is to listen. Through listening sa pamamagitan po ng pakikinig. Alam niyo po sa akin, tatanungin niyo po ako, pag nagbabasa ako, parang mas mahina po sa reading comprehension. Mas gusto ko pag nakikinig. Kaya meron na-invento yung tinatawag na audiobook . Pag nakikinig ako, habang may ginagawa ko, talagang mas pumapasok talaga sa isipan ko yung mga pinapakinggan ko. So, reading, listening, pero kaya po nung dati, kinakailangan naging maingat din po tayo sa ating po mga pinapakinggan. Kapag ang pinapakinggan po natin yung mga debate sa Senado, masisira po talaga araw niyo. So, we need to be careful in our listening. Ito po maganda po ito. Pakinggan po ito. Yung tinatawag na observe and absorb. Sabi nung iba, bakit naman ganon? Bakit nagbabasa naman ako? Nakikinig naman ako. Pero bakit parang walang pumapasok pa rin? Ang kulang po sa atin, yung tinatawag na observe and absorb. Kaya nga po sabi ng we must become observant at the same time, we must become absorbent. Paano natin magagawa yun? Sa pamamagitan po ng pag-take down ng notes. Tandaan niyo po, don't rely in your memory. Sabi nga ng isang pastor, sabi niya, how can you apply what you cannot remember? Paano mo i-apply yung sermon na hindi mo natatandaan? But tulad ng sabi ko noon, sabi ng isang brother, pala sayang, wala ka ng Sunday. Pakaganda talaga ng message. Ganda? Oh, talagang maganda. Ano yung message na yun? Ang ganda ng message. Ganda ka ng ganda. Ano nga yung message? Hindi ko matandaan. Nakakalimutan ko. So yung po nagiging problema. Kapag hindi po natin to isinusulat, ako talagang natutuwa po ako sa mga tao habang nag-preach ako talagang nag-take down ng notes, nag-i-screen siya. Kasi talagang nandito na tayo, di ba? Gumastos na tayo ng pamasahe, tapos wala ka pang makukuha. Ako talagang pagka meron nag-preach, kahit alam ko na yung message, talagang, kasi gusto ko may makuha ko, gusto ko meron akong matutunan doon sa aking pinag-aaralan. So, observe and absorb. Isa pa rin, search. Kinakailangan po tayo ay mahilig po talagang magsaliksik. Alala ko po, hindi naman po sa pagmamayabang. Kahit kung nasa Pilipinas pa po ako, pag ako po ay nagpipreach, marami po positive feedback. May mga lumalapit sa akin, sabi niya, Brother Nori, talaga namang pag ikaw ang nagpipreach, talagang marami akong natutunan.
Talagang naman all ears, all eyes, talagang nakapokus sa'yo. Ano bang sikreto mo? Sabi niya sa akin. Actually, wala naman talagang sikreto. Meron lang mga dahilan kung bakit nagiging gano'n. Sabi ko, una, kasi minsan-minsan lang ako ma-schedule eh. Siyempre, pagka minsan ka lang ma-schedule, talagang napaghahandaan mo talaga ng maganda eh. Kung linggo-linggo, baka hindi gano'n. Sabi ko, pangalawa ka ako, ito talaga ang gift ko. Yung pagtuturo talaga. Kasi nalaman kong ito ang gift ko kasi madali ko ito nagagawa, nag-enjoy ako habang ginagawa ko. Isa pa rin, sabi ko, kaya ganon, kasi nag-aaral naman talaga ako sa Bible School. Mo yung hermeneutics, homiletics, 1 taon naming pinag-aaralan. Ang maganda lang sa akin, kaya naging ganito yung resulta, kasi kahit alam ko na, kahit ito yung gift ko, patuloy pa rin akong nag-improve. Talagang lahat, pag may nakita ko talagang patuloy ko pa itong hinahasa, kaya lalo na de-develop. So kinakailangan, i-search ko talaga, tayo ay hindi ko talaga dapat maging tamad sa pagsasaliksik mo. Sino pa nakakaalam ng ChatGPT? Alam niyo po ba yun? Uy. Kinakain ba yun? Hindi. Alam niyo po, itong ChatGPT na ito, isa po siyang artificial intelligence app. Lahat yata pwede mo itanong eh. Grabe po ito, no? Kung sisiyasatin mo lamang po. Isa sinubukan ko about spiritual. Sabi ko, sabi ko doon, iba tinatay kasi yun eh. What lesson I can learn in this specific passages? Grabe, pag pinindot mo gano'n, lumalabas yung parang banal na spirit. Grabe talaga yung katalinuhan talaga ng tao. No? Pero ibig sabihin ito, pag tayo po ay walang alam, talagang mahirap. No? Tayo na po ang may kasalanan pag tayo po ay walang alam. Talagang disadvantageous. Pero tandaan niyo po, andun naman yung talagang napakalaki naman po ang pakinabang po natin pag tayo po ay wala. Nalala ko po yung isang kaibigan ko, nag-apply po siya sa trabaho. Yung trabaho po ngayon, talagang isang malaking building eh. At noong mga panahon na yun, di ba, usually ang nag-i-interview yung HR. Eh noong mga panahon na yun, wala yung HR, kaya ang nandun ay yung mismong may-ari. Eh yung may-ari nito, parang medyo mapalasik, masugit. Sabi pa doon sa isang kaibigan ko, ikaw pala yung nag-a-apply. Gusto ko sabihin sa'yo, na yung mga nag-a-apply dito, kinakailangan magaling. Kailangan matalino. At higit sa lahat, yung mga nag-a-apply dito, kinakailangan siya ay may alam. Ikaw, may alam ka ba? Sabi ng kaibigan ko, meron naman po. Sige, sabihin mo nga sa akin kung ano yung alam mo. Unang-una po, alam ko po kung saan kayo nakatira. Pangalawa po, alam ko rin po kung ilan po yung mga anak at alam ko rin po kung sino po yung tunay ng asawa. Pangatlo, higit sa lahat, alam ko rin po kung saan kayo naglalagay, kasama niyo po yung sekretary niyo gabi-gabi. Sabi nung may-ari, tama na iyo. Ang dami mga katangalan. O sige, tanggap ka na. Ba't hindi niyo natawa? Alam niyo po yung mga jokes ko, minsan pang matalino. Alam niyo po, sinusubukan ko talaga to add humor in my presentation. Pero parang hindi yata ako di pasaran. Pero pinipilit ko po. Sabi po dito, sabi po ni John Maxwell, isa pa rin po yun, apply. Search and then apply. Kung mapapansin po ninyo, and Jesus grew in wisdom. Hindi po sinabi doon na, and Jesus grew in knowledge. Kasi ang knowledge po yan, kapag kaya yung natili lang ng knowledge at hindi po natin ina-apply, hindi po yan nagiging wisdom. So kinakailangan po ito po ay i-apply. Tino po yung sabi po ni John Maxwell. Sabi po ni John Maxwell, isa po siya sa mga icon when it comes to leadership. Sabi niya, beside of my faith, my decision for my personal growth is the best decision I ever made. Alam niyo po, itong si John Maxwell, naniniwala po ako na napakarami niya ng pinagdesisyonan sa kanyang buhay. Pero isa sa mga, sabi niya, isa sa mga pinakamagandang desisyon na ginawa ko ay yung for my personal growth. Sabi niya rin po, the most important life-changing decision in your life is to work on your personal development, mga kapatid. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Napakahalaga po na tayo po ay sa bawat araw na ginagawa ng Panginoon, tayo po ay umuunya, tayo po lumalabot.
Sabi po din dito, no? Study while others are sleeping. Decide while others are delaying. Prepare while others are daydreaming. Begin while others are procrastinating. Work while others are wishing. Save while others are wasting. Lastly, persist while others are waiting. Kaya ang tanong ko sa inyo mga kapatid, habang tayo po ay tumatanda, habang tayo po ay nagkakaedad, sa paligid, gaano po kaya karami po mga kaalaman ang ating pong nakakamit? At doon po sa mga kaalaman po na yun, gaano po kaya dito ang ating pong naiya-apply sa ating pong buhay? Tandaan po natin, kinakailangan po para tayo po ay lumago, maranasan po natin yung quality ng buhay, ay yung tinatawag na we must level up the level of our intellect. Hindi pa ba kayo mga kapatid? Bakit bibilisan ko na po? Baka buti po tayo dito naman. Napakarami kasi po. Ang pangatlo po yung tinatawag na social life. Sabi nga po dito, and Jesus grew in favor with man. Sa paglaki ni Jesus, siya'y naging kalugod-lugod at sa mga tao. Ang challenge po sa atin dito, we must stretch out the extent of our social life. Kinakailangan po, hindi lamang tayo lumalago physically, hindi lamang tayo lumalago intellectually, kinakailangan lumalago din po tayo socially. Sabi po ni Francis Cong, ito po is one of my favorite inspirational speaking. Meron daw pong necessities and misconception of success. Sabi po niba, pagka meron ka nito, magiging successful na. Sabi nila, para daw po tayo maging successful, kinakailangan mo ng high IQ. Ano po ba yung high IQ? Intelligence quotient. Sabi diyan, it is a measure of person's reasoning ability, problem solving, skills and understanding of complex ideas. Sabi nung iba, pagka ikaw ay merong high IQ, magiging matagumpay ka sa buhay. Pero tandaan niyo po, nowadays hindi na po totoo yan. Marami po mga matatalino, wala rin eh. Ang pangalawa na kailangan daw po, yung tinatawag na high EQ. Ano naman itong EQ na ito? Yung emotional intelligence. It is an ability to perceive, use, understand, and handle emotion. Marami po mga tao, ang gagaling ng Ang gagaling umunawa, ang gagaling tatalino. Pero when it comes to handling the emotion, hindi. So high EQ, high IQ, sabi niya pangatlo, kinakailangan meron pa din ito. Yung tinatawag na high AQ. Ano naman yung AQ? Apollo Kibuloy, no? AQ, it means adversity quotient. It means it is the ability of a person to bounce back and to deal with adversities. It is also the ability to face situation, problems, obstacle in life. Marami po mga tao ang tatalino. Ang dami po mga tao, talagang kaya nilang kontrolin ang kanilang mga damdamin. Ang problema, pagdating po sila sa mga mabibigat na problema, bumagsak, hindi na po sila makabangon. Yung po tinatawag na, dapat meron din po tayong tinatawag na adversity quotient. And lastly, dito po ako magpo-focus. Sabi po pangatlo, apat, ay yung tinatawag na LQ. Ano yung LQ? Lover's quadrant. No. Pag sinabi LQ means likability quotient. Ano po naman ito? It is an ability to make yourself likable to others. Yung bang ikaw ay meron pong magandang kaugnayan sa mga tao. Yung parang ang buhay mo ay kasiya-siya. Pansinin niyo po ang Panginoon, hindi po siya katulad ng mga mga Pharisees, di po ba? Ang mga Pharisees talagang kinamumuhi natin. Kasi self-righteous. Pero ang Panginoon, kahit na sinong tao, talagang kaya niya makikialam. Sabi nga po dito, sa isang mga quotations na nakita ko, sabi diyan, your talent is not enough. You have to be good in people. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Your talent is not enough, especially if you're a pastor, if you're a manager, kahit gano'n kang galing, pagka ikaw ay hindi magaling sa tao. Hindi po po. Mahirap po. Sabi diyan, your net worth is equal to your net worth. Marami po mga uso-uso yung tawag na net worth eh. Yung halaga mo, ilang million ka ba, pero hindi po yun. Your net worth, ibig sabihin po nito, yung dami ng mga nakakilala mo, yung mga dami ng mga taong tutulong at susuporta sa iyo. Sa pa rin dyan, 99% of your success is due to your
reference group. Alam niyo po, ito po yung mga taong tutulong talaga sa atin eh. Kahit na po tayo magaling, pagka wala po talagang taong tutulong po sa atin. Diba meron po kasabihan ha, it is not what you know, but who you know. Kahit na po tayo maraming alam, pag wala po mga tao talagang tutulong po talaga sa atin, ay hindi rin po tayo magiging matagumpay mga kapatid. Di ba kayo mga kapatid? Sabi nga po ng Bible, no? Sabi po sa Bible, anong sinasabi ng Bible about social life? Sabi po sa Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12. Sabi diyan, ang dalawa ay mabuti kaysa isa, sapagkat mas maganda, matindi po ito, sabi diyan, mas maganda ang pakinabang ng kanilang gawain. Kung madapa ang isa, matutulungan siyang tumayo ng kanyang kaibigan. Ngunit kahabag-habag ang taong nadapa at walang magbangon sa kanya. Ngayon din naman, kung dalawa ay magkatabing mahiga, pareho silang maiinitan. Ngunit paano makapagpapakita ang tao kung siya'y nag-iisa? Bagamat siya'y nagagabi, ang dalawa ay makapagtatanggol sa kanya kung sarili. Sabi mo dyan, maganda ang pakinabang ng kanilang gawain. Kaya nga po dapat ganito po ano sa atin eh. Kumantong po talaga kasi ganito. Yung tinatawag na from dependent, kapag sinabing dependent, nakadepende ka sa iba eh. Pero habang tumatagal, hindi ka na nagiging dependent, ikaw ay nagiging independent. Pero dapat hindi po tayo nananatili doon. Kinakailangan tayo po ay tinatawag na interdependent. Magaling ako, hindi po gano'n. Magaling ako, magaling ka, pagsamahin natin. Interdependent. So yun po ang makikita po talaga natin na so, paano ito? How? Practical ways to do it. Sabi dyan, we must learn to be interested in other people. Sabi nga po ni Dale Carnegie sa kanya kung how to win friends and influence people. We must be interested in other people. Hindi yung isa pa rin, we must be approachable. Dapat lagi po tayo nakasmile. Lagi ako sinasabihin ng miss ko, miss-smile ka naman para siya po kasi lagi nakasmile. Isa pa rin, be friendly. And ang pang-apat, ito po maganda, grab the opportunity to become a blessing. Amen. Napakaganda po ito. Grab the opportunity to become a blessing. Naalala ko po yung isang lalaki, habang siya po ay nag-aani po ng kanyang mga pinya, pero po siyang dumating na lalaki, sabi niya, ano yan, pinya? Pinya. Pahingi. Sabi niya, pahingi? Ano ka, pahingi? Nasaan ka? Nung itinatanim ko itong mga pinyang ito. Nasaan ka nung ako ay mag-isang nag-aalaga ng pinyang ito? At nasaan ka nung mag-isa kong inaani itong mga pinyang ito? Sabi ng lalaki, naku, pasensya na po kayo, wala po ako. Kasi nakakulong po ako eh. Nakapatay po kasi ako ng isang taong magawot eh. Kaya sabi ng lalaki, ano ba ang kailangan mo? Dalawa? Sige mo, wala ng dalawa. Mangga, gusto mo, may bago. Huwag po natin hayaan na talagang patay. Sabihin mo nga sa kapatid mo, kapatid, mahirap pala pagka maganda. Pwede tayo mapatay. So grab the opportunity to become a blessing. Mga kapatid. So kinakailangan lumago tayo physically, lumago tayo socially, intellectually, and lastly, lumago po tayo sa ating spiritual life. Sabi nga po sa Bible, and Jesus grew in favor with God. Sa paglaki ni Jesus, siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sabi ko dyan, we must establish maturity in our physical life, sa ating spiritual life. Sabi ko dyan, what is the Bible? What are the Bible says about growing spiritually? Sabi ko dyan, but grow in the grace and in the knowledge of our Lord Savior, Jesus Christ. Sabi, grow in the grace and in the knowledge. Kinakailangan lumago tayo sa kaalaman patungkol po sa Panginoon. Marami po mga tao, ang daming alam patungkol sa politika, patungkol dun sa kurso kinukuha nila, pero wala naman silang alam patungkol sa mga bagay patungkol sa Diyos. Hindi po balance sila mga kapatid. Sabi rin po dito, sa 1 Timothy chapter 4, verse 8, physical training is good. Okay, pag-gym, dito po sa France, talagang ang focus po ng mga tao dito, more on physical. Sabi niya, physical training is good, but training for godliness is much better. Amen. Promising benefits in life and in life to come. Alam niyo po, pag tayo po ay nakapokus lamang po sa
kagandahan po ng ating pong katawan, pakinabang po yun. Maganda tayo, pero pag namatay po tayo, wala, hindi na iiwanan naman natin eh. Ang maganda lang po doon, yung training for godliness, dito pa lang sa lupa, pwede na natin pakinabangan, and how much more sa kabilang buhay. Hindi pa ba kayo mga kapatid? So, paano po natin gagawin ito? Practical tips na, practical ways to do it. Personal prayer. Kinakailangan po tayo po ay meron pong personal prayer. Dapat ito po ang hindi po nawawala sa ating pong buhay. Kinakailangan meron tayong personal Bible reading. Kinakailangan meron, not neglecting the Christian gathering. Ako nalulungkot ako pag meron ilang mga kapatiran na hindi po nakakagaro. Sayang. Nasasayang po. Hindi sabi diyan, regular testifying of the goodness of God. Alam niyo po, mahalaga po ito. Di ba pagka ikaw ay kain ng kain, tanggap ka ng tanggap at wala kang out, ito nang nangyayari. Parang ba, minsan parang nabubulo ka eh. Pero pagka yung sinabi mo, ang ganda ng message, tapos isinisip po natin yung mga magagandang bagay na nare-receive po natin, eh talagang tayo po ay nakakaranas po talaga ng paglago. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, kinakailangan makakakitaan po tayo ng maturity sa ating mga buhay. Kinakailangan po ay yung mga talent po natin ay talagang nagagamit. Nadala ko po isang lalaki, yung siya po ay nalaginip po siya, siya daw po ay napunta po sa langit. At ipinakita po ng anghel yung mga nagaganda, mga mansion. Pero ito, meron po 3 kwarto po doon na talagang na-amaze siya kasi sabi yan, special room. Kung tinanong niyo po yung anghel, anong ibig sabihin ito? Nung binuksan po ng anghel yung isang kwarto, nakita niya po doon, ang daming mata. Ang daming mata. Sabi niya, bakit ang daming mata? Sabi niya, yan daw po yung mga taong basa ng Bible, pero hindi naman nila ina-apply yung kanilang nababasa. Kaya nung namatay sila, yung mata lang nila naligtas. Yung pangalawang naman, puro tenga naman. Yung kanilang mata, hindi. Bakit puro tenga? Yun naman yung mga tao na Kristiyano na pakinig ng sermon. Pero hindi naman nila ina-apply sa kanilang buhay. Kaya nung namatay sila, tenga lang nilang naligtas. At yung pangatlo, medyo malaki, malaking lugar. Puro puwit naman, puro puwit. Bakit naman ito? Yung kanya tenga, mata, ito puro puwit. Sabi niya, yan yung mga Kristiyano na paupo-upo lang sa church. Ang tagal-tagal na paupo-upo lang sa church. Kaya nung namatay sila, puwit lang nilang naligtas. Alam niyo po kung pinagingayaan. Baka yung tenga niyo matapakan namin pag napunta to sa langit. Dapat po, kinakailangan habang tayo po ay tumatagal sa Panginoon, tayo po ay nagkakaroon po ng involvement. Kinakailangan po ang important. Naniniwala po ba kayo na bawat isa po sa atin dito ay may talent? Minsan ang talent ko, iba sa talent ninyo. Dapat po ang talent po natin ay nagagamit po talaga natin para po sa gawain po ng Panginoon. Yung iba kasi, yung talent po nila nagagamit po sa mali eh. Parang yung isang lalaki, sabi niya, nakita niyo po yung kaibigan niya. Parang, ang ganda naman ng cellphone mo. Oo, pare. Bagong-bago tong cellphone ko na ito. Napalalunan ko to sa larangan ng takbuhan. Siyempre, alam mo na, ang talent ko sa larangan ng pagtakbuhan. Sabi nung, ilan ba kayo tumakbo? 3 lang pare, 3 lang kami. Ako yung nauna. Yung pangalawa, yung pulis na umahabol sa akin. At yung pangatlo, yung talagang totoo may-ari ng cellphone. So, ibig sabihin lang ito, yung talent niya, may talent nga. Pero talent sa pagnanakaw po talaga. Pero dapat po pala ang talent po talaga natin ay talagang nagagamit po talaga natin sa ikaluluwa ng bago. So, ito po gusto ko po, bibilisan ko na ba, napapasarap ako. Okay lang po ba? Okay lang. What are the benefits we can get if we will improve the quality of life? Ano po ba mapapala po natin pagka nag-improve po tayo dito physically, intellectually, socially, and spiritually? Gumawa po ako ng isang acronym para matandaan po natin. Salitang SCORE. Number 1, yung tinatawag na significance. Pag po tayo ay lumalago sa lahat ng aspeto po ng buhay, magkakaroon po ng katuturan yung buhay kay talaga natin. Ang ating pong buhay ay magiging kapaki-pakinabang. Hindi po boring ang buhay po natin. Pangalawa, confidence. Pag tayo po, siyempre pag tayo, maganda po yung forma ng katawan natin, marami tayong alam, ito po ay nakapabibigay po sa atin ng kumpiyansa sa ating pong self. Nakita rin po ba kayo ng isang taong walang confidence? Ba, kaya niya, hindi makatingin sa mata. Pero pag isang taong may confidence, talagang kaya mo makipagtinginan kahit sa boss mo, kahit sa amo mo. Araw pagka wala kang ginagawang ano.
So it builds confidence. Number three, opportunities. Pag tayo po ay magaling, tayo po ang hahabulin ng mga opportunities. Sabi nga, an intelligent people does not wait for opportunities. Intelligent people prepare themselves for opportunities. Kaya mali yung kataga na sabing lose opportunities. Mali po yun. Mas tama po yung tinatawag na miss opportunity. Kasi hindi naman mawala yung opportunities eh. Nandyan pa rin, kailan nakukuha ng iba. Kaya miss opportunity. Pero pag tayo po ay magaling, we will have an opportunity. Letter R, resourcefulness. Siyempre pagkat ikaw ay maraming alam, galing, lalo po tayo nagiging effective in the ministry, lalo po tayo nagiging effective even in our workplace. Talagang panghihinayangan tayo eh, pag tayo po ay nag-resign. Napakasarap siguro piling yung parang pagka mag-resign ka sa trabaho, eh pinanghihinayangan ka. Iba nagbubunyi eh, pagka tayo po nag-resign, nagbubunyi sila, salamat! At nawalan na, hindi po dapat gano'n. Last tip, and exemplary. Ang ating pong buhay ay magiging talagang huwaran. Ang ating pong buhay ay talagang magiging inspiration. Para kahit wala na tayo, yung talagang mga messages po talaga natin ay talagang nakakaroon. Okay, alam niyo po sa akin, isa po sa mga naging kahiligan ko na po talaga, ay kumuha po talaga ng mga quotation. Kasi nagagamit po eh. Sa preaching, sa teaching, at sa mga presentation. At meron pong isang isang quotation talagang ang laki po talaga naging impact po talaga sa akin. Ito po yung quotation na doon. Gusto ko baka ito po yung makapagbigay din po ng inspiration sa inyo. Sabi po diyan, if you spend time chasing butterflies, most of the time they will fly away. But you spend time making a beautiful garden, the butterflies will come to you. Alam niyo po sa buhay po natin, di ba para tayo chasing butterfly, gusto po natin karoon, matagumpay, gusto natin yung magaganda sa buhay, blessing, material blessing, opportunities. Pero ano nangyayari po, para tayo nag-chase ng butterfly, lalo nagiging mailap. Basta dyan, if you spend time in making a beautiful garden, the butterfly will come to you. Ano po ba yung making a beautiful garden? Ibig sabihin lamang po nito, is continuous improving ourselves. Sabi po dyan, when you focus on improving ourselves, everything we desire will come to us. Just remember that we attract on who we are and not on what we want. So don't chase, attract. At sabi niya nga sa katabi niya, don't chase, attract. Sige po, don't chase, attract. Wag po tayong maghabol. Hayaan po natin ng ating pong buhay ay maging kaakit-akit. Alam niyo po, itong prinsipyo ito, nakita ko, pwede rin pala ito sa church. Nakita ko po eh. Di ba sa atin po, yung sinasabi ni Pastor na, ay sinasabi ni Pastor? Each one? Bring one. Alam niyo po, kung talagang seryosohin lamang po, bata pa lang ako eh. Narinig ko na po ito. Each one, bring one. Kung talagang seryosohin po natin itong napaka-effective po nito. Halimbawa, Pastor, ilan po tayo ngayon sa yung number? Ilan po? Kapalagay, estimate. 50. Halimbawa, 50. No? Isipin niyo po, kung 50 po nito, magdadala lang tayo ng isang kaluluwa sa loob lang isang taon. Isa lang. Sa isang anniversary, ilan na po tayo? 100 na po, di ba? So matindi po, no? Yung talagang each one bring, kung talagang seryoso din lamang po talaga natin. Matindi. Pero minsan ang nangyayari po, di ba? Pag mayroon tayong nadadala, parang hindi na rin po masyadong lumamalik. So isa rin po sa mga dapat natin gawin. So kasi para ba yung each one, parang chasing butterfly eh. Ang maganda po pala dito natin gawin, make a beautiful garden. Ibig sabihin lamang po, pagandahin po natin itong congregation ito. Pag nakita po ng mga tao na itong congregation ito talagang mababait ang mga tao, nagmamahalan, yung mga preaching, hindi boring, ang worship team, ang galing. Talagang ang mga tao babalik eh. Kasi ma-attract sila eh. At hindi lang sila ma-attract, magdadala pa sila. Hanggang tayo sa church na yun, talagang nakaka-bless. Pero pag sa church na ito, nakita ang mga tao na hindi nagbabatian. Pag nakita po ng mga tao na hindi man lang sila na nakakamayan, wala man lang umiintindi sa kanila,
Pag nakita po ng mga tao, worship team, hindi maganda, para bang, pag nakita po yung mga preaching, hindi maganda, hindi sila babalik. So, isa po sa mga magandang dapat po natin, make this church a beautiful garden. Alam niyo po, doon po sa may nag-post doon sa GCCI ng prayer items to the anniversary. Alam niyo po kung sino man po ang gumawa doon talagang 2 thumbs up. Napakaganda. Yung prayer items, karyatan mo. Napakaganda po talagang very detailed. At naniniwala po ako na talagang magiging matagumpay yung anniversary. Ang ganda eh. Ang ganda ng pagkaka-arrange mo. Pero ang tanong ko po sa inyo mga kapatid, after anniversary, ganito pa rin ba ang ating pong presentation? Ganito rin pa kaya ang ating pong preparasyon? Sakit na po, marami na po akong church pinanggalingan. Sakit na po ito ng church. Pagdating ng anniversary, antindi talaga ng preparasyon. Pero pagdating ng mga every other Sunday, basta makaraos na lang. Kaya sabi nung sa kaibigan kong pastor, alam mo, ang anniversary para sa akin, is not a big deal. It is like an ordinary, one-day event lang yun para sa kanya eh. Sabi niya, sa akin ang higit na mas mahalaga, yung every Sunday, nag-declaration talaga ng, i-declare po natin ang God's goodness, hindi lang po dapat isang taon. Dapat i-declare po talaga natin ang faithfulness ng Panginoon every Sunday. Dapat talagang nasa performance level talaga tayo every Sunday. Kapag ganun ang ginawa po natin, talagang every Sunday, magiging maganda po. Ako baka magalit na po nasa. Tandaan po natin, make this church a beautiful garden. Hayaan po yung mga kaluluwa. So, review lang po, ano yung pinag-aralan, how can we improve the qualities of our life? Number 1, ay una. Yung pinaka-challenge. Without looking your notes. Sakita nyo na, pag hindi po natin nililista, wala pong minuto, di ba? Hindi na natin matatandaan. Kasi ganun po talaga pagka yung memory natin, don't rely on our memory. Una, sabi diyan, we must be watchful to the condition of our physical life. Number 2, we must increase the level of our intellectual life. Number 3, we must stretch out the extent of our social life. And finally, we must establish the maturity of our spiritual life. Una nyo na kapatid. Okay, meron pa papakita video sa inyo. Ano po kaya magiging pakiramdam nyo? Halimbawa kayo po ay nasa isang liblib na lugar. At kayo po ang naka-assign para magluto. At yung lugar po na yung malayo sa tindahan, walang kuryente. At ang ginagamit nyo lamang po sa pagluluto ay kalain po po. At kung magluluto na kayo, nakita nyo, iisang palito na lang yung nakita nyo. Ano po kaya gagawin nyo? Patahimik po kayo. Ako naniniwala po ako na hindi mo sasayangin itong palito ito. Talagang sisiguraduhin mo. Hindi mo sasayangin itong palito ito kasi pag na-miss mo to, hindi na makapagluluto. Alam niyo po, ang buhay po na hindi. Iisa lang. Bilang isang taong nasa katinuan ng pag-iisip, dapat ang buhay po natin na nag-iisa, hindi po natin sinasayang. Dapat sisiguraduhin talaga natin ang paggamit po ng ating pong buhay. Siguro po kilala natin ito. Yan ito. Alam niyo po, nung pinag-aaralan mo yung kanya, napakarami niya po naging accomplishment. Sa kanya pong murang edad na 31, napakarami niya po naging accomplishment. Pero isa po sa mga pinakamagandang kanya pong ginagawa, yung kanya pong pagmiminister sa mga kabataan. Yung talaga nakikreate siya ng mga Christian values sa mga, talaga nagpupunta siya. Pero nagpunta siya sa Ayuda, doon siya binaril po siya sa liin. Alam niyo po, maraming taong nagalit. Maraming po mga taong nalungkot. Pero meron din po mga mananampalataya na nagbunyi. Kasi talagang si Charlie, sa kanyang, kahit ganun po yung kanya pong buhay, nagsilang, pero naging gagamit-gamit. Kumbaga sa natapos niya with flying colors, yung kanya pong panawagan ng pagkatawag po sa kanya. So tandaan po natin, ang buhay po natin ay dapat maging kapakipakinabang. Okay, dito po ako tatapos, no? Pinaka-conclusion natin.
Siguro sabi ng iba, ay salamat mo tapos din sa library. Marami po ako sinabi, marami po mga sinabi, pero gusto ko ito pa matandaan po natin. Sabi ko dyan, the true meaning of life is not measured on how long we live. It is measured on how well we live. Ang buhay ko hindi pahabaan mga kapatid. Ang haba nga ng buhay mo, ang dami ng mga galis eh. Ang haba nga ng buhay mo, ang dami ng mga resources, hinahabol ka naman ng bakas. Sabi ko, mas maganda na yung kahit lazy lang yung buhay natin, pero naging kagamit-gamit. Natapos natin yung pinapagawa ng Panginoon. Tandaan mo natin, sa pag-uwi niyo po, bakit ito lang matandaan niyo? Masaya na ako. So the true meaning of life is not measured on how long we live, but it is measured on how well we live. Pangalawa po, our life will become more meaningful, useful, significant, and balanced if we will learn to develop our physical, our intellectual, our social, and spiritual aspect of our life. Hindi ba kayo mga kapatid? Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay sa umaga pong ito, gusto ko lang natin, gusto ko siyasatin po natin ang ating pong sarili. Dito po sa mga tinalaki po natin, saan po kaya tayo mahina? Saan po kayang area po ng ating pong buhay kinakailangan po tayo mag-develop? Sa ating po bang physical, sa ating po bang spiritual, sa ating po bang social, sa ating po intellectual. So bago po ito, habang tayo po na kayo po, tayo po sumandali po ng gulay-gulay. Isipin po natin kung ano po ba yung mga bagay na pwede po natin na-enjoy. Tulad na po natin po kinakain, walang imposible sa Diyos, walang mga bagay na hindi niya kaya pong gawin. Kaya sa umaga po ito, let's search our hearts. Tayo po manalangin sa Diyos. Thank you, Lord. Aming Ama sa langit, sa pangalan po ng aming po Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon, at medyo napahaba po kami ng preaching. So, salamat po sapagkat kayo po ang Diyos na patuloy na nagsisiyasat po sa amin. Pero siyasatin mo nga po, Panginoon, ang aming po mga puso. Kung saan area ng buhay po namin, kami dapat ma-improve at dapat ma-develop. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we bless your name.
itaas ang inyong mga kamay at tayo po yung papanalangin po sa Panginoon. Aming naman sa langit, narito po, nakataas po yung aming po mga kamay. Pagkilala po, Panginoon Diyos, sa aming po sariling lakas, sa aming sariling kakayanan, hindi po namin kayang i-improve ang aming po mga sarili. Sa pagtaas din po ng aming mga kamay, kinikilala po namin na mayroon po kami mga sablay, may mga bagay na dapat maayos po sa aming po buhay. Lord, sa umaga po ito, patuloy po namin isinusurrender po sa iyo ang aming po mga sarili, Panginoon. Lord, ang aming po buhay na ito ay naisi lamang, isa lamang. Kaya nais po namin ang aming po buhay po na ito ay maging kagamit-gamit. Kaya doon po sa ilalim po namin, hiling po namin na maghari ka sa aming po buhay, sa dapat na aspeto ito ng aming po buhay. At ang inyong po kalooban, ang siyang patuloy na mamuhay, Panginoon. Lord, I speak blessing sa inyo po mga anak na narito, Panginoon. Ano man po kanilang mga struggles, ano man po kanilang mga pinagdadaanan, dalangin ko po ang lakas na nanggagaling po sa iyong Espiritu ang kanila pong maranasan. I speak blessing, Panginoon, at lagi po itinataboy, tinatalian din po ang lahat ng gawa ng kadiliman sa kanila pong buhay. In the mighty name of Jesus, at ang dalangin ko po ang kapuspusan, ang inyong pong pagpapala at ang inyong pong pabor ang kanila pong maranasan. Ito po ang santong panalangin namin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Hallelujah. Lord, salamat po sa mensahe namin natinig ngayon. At nawa po, kami po ay matuto kung paano kami magbigay ng tunay na galing sa aming puso. Ang aming pagiging generous heart ay tunay na makita sa aming buhay. Holy Spirit, tulungan niyo po kami na magkaroon po ng action sa aming buhay ang maging generous sa pagbibigay. Ito pong presentation ng men's group na meron pong tulong ng iba po natin mga kapatiran, ng mga kababaihan. Ito po yung pinaghandaan na nila. So, ito pong story na to is very famous na makikita po natin sa Book of John. Ito po yung Jesus raises Lazarus from the dead. So, kung titingnan po natin sa buhay natin, sometimes may mga negative situations po na nangyayari sa bawat isa po sa atin at hindi po natin ito naiiwasan. Pero wag po natin isipin na tayo po ay pinarurusahan ni God because of the negative situations na ating pong na-experience. Kasi kung titingnan po natin dito, ang sabi po dito sa verse 42, ang sabi po dito, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing there, that they may believe that you sent me. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. Kagaya po ng nasabi ko kanina, yung pong mga negative situations na nangyayari sa ating buhay. Sometimes ito po yung nagiging stepping stones or ito po yung nagiging daan para makita po natin at makilala natin ang lubusan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili at panoorin po natin ang inihanda po ng men's group.
mismo. Was I unclear? Lord, by this time there will be an odor. He's been dead for 4 days. Martha, surely you know that is a minor matter. Did I not tell you that if you believed, you will see the glory of God? Your only priority in this moment is faith. I say to you again, remove the stone. Father, I thank you that you have heard me. I know that you always hear me. But I said this on account of the people standing around, that they may believe that you sent me. Sent? What has he done? He already told us last night, you don't remember? He said so that we and many others might believe. We already believe in him. Not everyone did everything. Lazarus! Come out! The best actresses. Unbind him. Get him out of those settings. He's alive.